ng ating Panginoong Kristo sa umaga po ito. Sana po ay magalak po tayo. To be joyful. And to be happy. No? Ayan po yung ibig sabihin po ng pagbati. Ang paalala po na aming napakinggan kahapon sa conference regarding po sa family worship ay binanggit po doon yung Lord's Day. Ang Lord's Day po ang pangunahin na tungkulin ng mga Kristiyano ay pumunta sa simbahan, magbigay ng kanyang pagsamba at pagpuri sa Diyos. Kahit hindi ikaw ay mananampalataya, tungkulin mo din na sambahin ng Diyos sapagkat pinapakita lamang po na ikaw ay magpasalamat sapagkat binigyan ka ng buhay, nilikha ka ng Diyos, naranasan mo ang kanyang kabutihan. Para sa mga mananampalataya ay duty po natin po ito. Karapatan po natin na gawin itong bagay na ito sapagkat ito po ay inuutos ng Diyos. At hindi lamang po yun ang pakinabang na matatanggap po natin sapagkat ito yung araw kung saan inaalis ka ng Diyos sa sanlibutan para magbigay at bigyan ka ng iyong kapahingahan. Kaya huwag mong sayangin ang araw na ito. Kapag nandito ka na sa loob, huwag mong hayaan na ito ay maantala pa sa mga bagay na ginagawa mo at iniisip mo. Sapagkat ito yung araw kung saan binibigyan ka ng kapahingahan sa sanlibutan, sa loob ng isang linggo, na kung saan tayo ay bat-bat ng mga bagay na nagpapabigat sa buhay po natin. Kaya yung araw ng Panginoon ay araw ng pagsamba, araw ng kapahingahan para sa ating mga kaluluwa. Yan po yung paalala, bagamat alam po natin bilang mga Kristiyano na nararapat lamang na kung meron po tayong simbahan na kinabibilangan ay dapat po nating puntahan. Yan po yung paalala po para sa umaga po. Now, balikan po natin yung ating verse na binasa kanina in chapter 5 ng 1 John, verse 16 at verse 17. As we look that verse, ay tayo po ay manalangin o Diyos na dakila. Kami po muli ay lumalapit po sa inyo, umihingi po Diyos ng biyaya sapagkat alam po namin na sa iyong biyaya lamang po kami umaasa. Sa biyaya po lamang po kami nabubuhay at gumagalaw. Kaya sa bawat galaw ng buhay po namin o Diyos ay humingi po kami ng biyaya. Kaya sa pagkakataon po ito, lubusin po ninyo ang iyong biyaya na ibigay po sa amin sapagkat napakahalaga po ang aming mga ginagawa lalo na po sa pakikinig na mensahe na dadalhin po sa amin sa araw nito. Kaya limos po namin ng tulong ng banal na espiritu na bigyan niyo po kami ng pangunawa o pagpalain po Diyos ang aming pangunawa sa mga bagay na aming pag-aaralan po ngayon. Salamat po Diyos sa lahat. Po ay aming hinihingi sa pangalan po ng aming Panginoon Kristo. Amen. Now, sabi ko nga last Sunday, we are rapidly approaching yung pagtatapos ng First John. I hope na ito po ay marami po tayong nakuha, napakinabangan sa salita ng Diyos na siyang nagbibigay at nagpapalakas po sa atin kasi wala na pong ibang magpapalakas po sa atin
beyond sa mga iba pa, kundi ang salita ng Diyos na siyang dito po tayo nagkakaroon ng dependent sa kanyang salita. No? Kaya I hope na marami po tayong natutunan po dito, especially sa kanyang purpose, kung bakit niya sinulat po ito sa kadahilanan o isang purpose po niya ay yung purpose na malaman po natin. Right? In 1 John chapter 5, verse 13. Yan po yung tema. Yan po yung kadahilanan kung bakit John ay sinulat po ito. Right? That purpose na tayo ay nalaman po natin na merong buhay na ibinigay ng Diyos sa bawat mananampalataya. At yan po yung bagay na magbibigay po sa atin para sundin din naman yung mga bagay pa na hinabilin po ni John. At yan po yung magiging bunga ng ating pananampalataya. So it means, sinulat po ito ni John, hindi lamang po yung purpose na yon para lumakad po tayo na naaayon po sa buhay ng isang Kristiyano. Now, last Sunday ay napag-usapan po natin about prayer. Alam naman po natin kung ano po ang prayer na isa pong mahalaga na sangkap sa buhay ng isang Kristiyano ay yung binigyan po tayo ng kalayaan na manalangin sa Diyos. At with that ay may mga pangako. May mga pangako na ibinigay ng Diyos na mayroong kasagutan at alang-alang sa kalooban po ng Diyos. So it means yung ating panalangin ay nakasalalay po sa kalooban po ng Diyos. That's why we told that's the parameter of the prayer is the will of God. Now, in 1 John chapter 5, verse 16 hanggang verse 17, still, meron pa rin panalangin po dito na kung saan ay lahat ng mga Kristiyano ay inuutusan. We are commanded to pray for the other. Yung sabi po ni Paul, sabi po niya, brethren, pray for us. So it means, lahat po tayo ay magpanalanginan. That's why it is a certainly need your prayer. Kailangan ko ang prayer ninyo. Kailangan din ninyo ang aking panalangin. Yan po yung sinasabi. Bagamat there are times na mahirap manalangin. Mahirap bang manalangin? Mahirap din manalangin. Kaya nga may mga pagkakataon na napakahirap manalangin. Why? Because there are times na may mga problema. There are times kung saan ay there is a problems, cares of this life. Kaya ito yung nagbibigay po sa atin, nagdidiin po sa atin na hindi manalangin. Right? Kaya nakakalungkot kung kailan merong problema ang tao o Kristiyano, doon naman siya lumalayo sa Diyos. Lumalayo sa simbahan at lumalayo sa Kristiyano, kapwa-Kristiyano. Di ba? Samantala na dapat pag ganoon ay we should pray. Diba? We should pray na tayo po ay manalangin ng bawat isa. Okay? Maaaring ito po yung nagbibigay po sa atin na tayo po ay napapatigil. Pero bagat man mangyari po yun, tandaan po natin sa buhay natin bilang mga Kristiyano, merong matamis na lugar o mainam na lugar na dapat mapuntahan ang isang Kristiyano, kundi yung halls of
court of God, courthouse. So, ibig lang sabihin, yun yung araw na dapat natin puntahan, yung courthouse ng Diyos. Yun yung lugar ng panalangin. Doon, tumataas at umaangat ang ating kaluluwa. So, it is an encouragement to us na ang isang kapatid nananalangin para sa iyo, nananalangin ka para sa kanya, kaya nagpapataas po ito ng ating kaluluwa. Kaya malaking encouragement po ito na magbibigay po sa atin because prayer, we know, prayer na mayroong ginagawa at mayroong nangyayari sa buhay ng Kristiyano. Kaya blessing po sa mga tao na kahit wala po sila, walang din nila kilala si Kristo, the moment na marinig nila na sila po ay pinapanalangin mo, natutuwa po sila, lumalakas sila. Kaya yung testimony nung lecturer doon sa conference na isang Buddhist, mayroong nananalangin sa kanya. Mismo yung kanyang anak nananalangin. Kaya nagkaroon siya ng awareness, no? Kaya sabi niya, sama ako sa simbahan ko na pinupuntahan mo kasi narinig ko na pinapanalangin nila ako. Diba? Narinig niya na pinapanalangin siya ng kanyang anak. Kaya nagkaroon siya ng awareness na pumunta sa loob ng simbahan ng kanyang anak. And that's the time, nalaman niya na siya ay pinapanalangin na maligtas. Pagkakataon po yun, na tanongin niya, bakit ko kailangan ng kaligtasan? That's the moment na naipaliwanag po sa kanya ang panalangin. That's why there is changes. No? Ito po ay nagbibigay sa atin ng perspektibo sa buhay po natin na alam po natin that God will change our perspective kapag tayo po ay nananalangin. So, my brothers and sisters, we need to pray for one another. We need their supplication. We need their intercession. Kaya nga ang Panginoon po natin, until now, nag-intercede pa rin para sa atin. Diba? So, what a great model na ang ating Panginoon mismo ay nananalangin sa atin. So, what is the reality para naman sa mga kapatiran, di ba? Ayan po yung mga ginagawa po natin. Why? Because kailangan po natin ang panalangin po ninyo. We need the prayer of protection from you. Prosperity for our soul from you. Of course, sa mga leader ng simbahan, we need your prayers for God's will and leadership. Kaya dito sa verse na binasa po natin, that we need to find praying for the brethren when they are in a sinful condition. Ito yung patutunguhan po ng ating pag-aaralan. Okay? Minsan, maraming mga tao ng Diyos, kinakalimutan, iniiwanan yung mga kapatiran kapag nalaman na meron silang kasalanang ginagawa, merong kasalanan na dapat makorek sila, na dapat may tama po sila, na dapat ma-restore sila at magkaroon ng exhortation. Okay? Sometimes, we are blind for that. Pinapabayaan po natin, hayaan mo rin kapatid niyan. Matagal ng Kristiyano yan, alam niya na kanyang ginagawa. Diba? Minsan yan po yung thinking po natin na pabayaan mo na yan dahil bahalang Diyos. Diba? Yan po yung minsan sinasabi po natin, but they need our prayer. They need the correction, the restoration, and exhortation. That's why ako po ay naniniwala
na bawat isa po sa atin ay we need our prayer. We need our prayer. We need the prayers. Lalo na po kapag ang mga kapatiran ay nasa condition po sila ng pagkakasala. Okay? At yan po ay kailangan po nila ang mga kapatid na manalangin. At sa lahat, kailangan po nila ang Panginoon para sila ay ma-restore. So, dito sa verse po natin, may dalawang binanggit po dito na klase ng sinfulness. There are two types of sinfulness: a sin not unto death and a sin unto death. Right? Isipin natin, ito po ay para sa mga Kristiyano. This message is for the Christian. Para sa mga hindi naman Kristiyano, yes, there is a sin unto death. Kapag wala ka pa kay Kristo, tandaan mo, ikaw ay patay sa spiritual. Wala kang kaugnayan sa Diyos. Ibig sabihin, you are an enemy of God. Kaaway ka ng Diyos. Kapag ikaw ay nandiyan pa sa kasalanan, na kung saan ay minana mo pa sa inyong ninuno sa ating unang magulang. The original sin. Na kung saan ay dapat malaman po natin na ikaw ay patay sa spiritual na bagay. Wala kang kaugnayan sa Diyos. Hindi mo kilala ang Diyos. Okay? Galit sa iyo ang Diyos dahil sa kasalanan niya. Pero bagamat ang ating pinag-uusapan ay kasalanan na ito ay kasalanan, mayroong kasalanan na hindi nakakamatay, mayroong kasalanan na nakakamatay. But for you, na wala pa kay Kristo, ay nandun ka sa kasalanan na nakakamatay. Ibig sabihin, mamamatay ang kaluluwa mo. Mamamatay ka sa kasalanan yan. Pagdating ng pag-uupo, pagdating ng pangalawang pagbabalik ng ating Panginoon. So, ibig sabihin, meron kang pagkakataon na malaman, maintindihan kung anong mga bagay na nakasalalay sa iyong kinabukasan o panghabang buhay. Kaya the only solution for you is to know Christ. Accept Christ na kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Right? Dapat po natin seryosohin po ito. Right? Maybe some of you ay maaaring hindi mo ito binibigyan ng importansya because pagka alam mo sa sarili mo, nagsisimba naman ako, every Sunday nandito ako, right? Ginagawa ko naman yung buhay ng isang Kristiyano. Of course, you can do that, but you cannot continue. Darating ang panahon din na magsasawa ka, alis ka at lilisanin mo ang lugar kong ito. Hindi mo talaga tunay na kinikilala si Kristo bilang tagapagligtas sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Right? Kaya dito sa ating text na binasa ay merong kasalanan na hindi nakakamatay. Bagamat ang kasalanan ay talagang kamatayan. At ang kaparusahan nito talagang kamatayan. Pero dito sa ating text ay binabanggit po dito. Alam po natin na do sin is still sin. So sin is still sin and God hates all sin. So it means there are some sins that are more wicked and therefore worthy of greater punishment. Yan po yung dapat po nating makita. No? So, tignan po natin, what is a sin not unto death? Now, tignan po natin ang ating verse na binasa. Take notice of this verse.
Okay? Na ibig lang sabihin, this is a sin that can be seen. Merong kasalanan na talagang nakikita na alam po natin na ito ay ginagawa ng kapatiran, which is doing things which is contrary to the word of God. Diba? Yung mga bagay na ito against sa salita ng Diyos. Kaya dapat tayo bilang mga Kristiyano, we need to be extremely careful na ito ay napakinggan ko lang. No? Napakinggan ko lang na ito ay ginawa niya. So we have to be careful na ang lahat ng mga bagay na naririnig na natin ay tama. Okay? At hindi mo na bibigyan ng importansya. Let's say, yung kapatid mo o kasama mo sa church ay mayroong ginagawa against sa inyong pananampalataya at narinig mo lamang po yun. Okay? So, ang ibig lang sabihin po nito, kapag ang iyong kapatid nakita mo na ito ay nagkasala or doing something a sin not unto death, you are not to spread it. Papasok po dito yung ating pinag-aaralan regarding sa admonition. Kapag ang isang kapatid na nagkasala na nakita mo ay you have to spread na. No? Baka mamaya ikalat mo. So, merong tinatawag po dito na restoration. Why? Because restoration is very important as a discipline when it comes to sinfulness. Merong tinatawag na restoration po dito. No? So it means ang desire should be to see the sinful get right with God. No? Ibig lang sabihin, ang desire mo bilang isang mananampalataya sa isang kapatid mo na nagkasala is to get right with God. May tama sa harapan po ng Diyos. At ang pinakamabisa sa lahat ng gagawin mo is to say na i-judge or tawag nito ay magkaroon ka ng legalistic, no? Sa iyong kapatid. Okay? Na gagawin mo sa kanya ay legal, but the most effective na gagawin po natin, we have to help him by grace. Hindi yung ilulubog mo siya. Where is the grace? Kailangan po natin ang biyaya na nagmumula sa Diyos. So, we have to pray. That's the most effective way to help your brothers and sisters who are committing sin, that sin unto death. Hindi yung ilulublob po natin. Legal na sawayin mo po siya, hindi maganda po yun. Kasi lalo pang magpapalayo sa kanya. Alam naman po natin ang nature ng isang tao. Lalo na po yung mga sugatang mga Kristiyano na kung saan ay nalulublob po sila sa pagsaway sa Diyos. We need to apply the grace. So it means, ito yung mga kasalanan na hindi nakakamatay na kailangan po ng correctable and forgivable. Kailangan po niyang may tama at kailangan po siya na mapatawa. So, we apply the grace. Yung magiging legal, no? While yung dito, yung sin unto death na makikita po natin, hindi yung sinamto din na kasi Kristiyano ka rin. Meron bang kasalanan na magbibigay
na ikaw ay ligtas na kapag nagkasala ka ay mamamatay ka na. Hindi yun ang ibig sabihin po nun. No? Hindi yun yung ibig sabihin po ni Paul na dapat po nating gawin. No? So, ibig lang sabihin, kapag yan kasalanan na nakita po natin sa kapatid po natin na ginagawa niya, sin unto death, we can now pray. Pwede po natin siyang panalangin na merong confidence. Why? Because this is the will of God. Diba? Kalooban po ito ng Diyos. Kapag kalooban po ng Diyos, meron kang kalakasan, confidensya na ipanalangin that God will correct that person and dapat magkaroon ng repentance and restoration for that brother or sister. Diba? Meron kang lakas na hingin sa Diyos at ipanalangin ang tao niya. At yan, yung effectiveness of such praying will give him life. Paano yung buhay? May buhay na walang hanggan na nga siya, tapos magpasya pa ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, restoration. Babalik po siya. Manulumbalik po siya bilang Kristiyano. Bilang dati na siya ay malakas, matapang, nakikita po natin yung kanyang buong pusong paglilingkod. So it means it will give him a restoration and a life para ulit manumbalik yung mga bagay na which is nangyari at nawala sa kanya during the time na siya ay nagkakasala. So, i-apply po natin ang biyaya ng Diyos. Yun po yung magagawa po natin. We cannot legalistic way na ikaw kapatid, kinukundin na kita dahil sa ginawa mong kasalanan. Ibig sabihin, yun yung kasalanan na pwede namang i-correct, pinatula mo na kagad. Diba? Dapat makita po sa atin yung biyaya din ng Diyos na tinanggap mo the moment na ikaw ay sinabihan, ikaw ay makasalanan, tinanggap mo na ikaw makasalanan, na you have to receive the grace of God. Sana ganun po ang gagawin po natin. Now, pangalawa, what is a sin unto death? Okay? Ano yung kasalanan na nakakamatay? Okay, pero bago po ang lahat, ay tingnan muna natin yung kasalanan na hindi nakakamatay. Kasi hindi naman natin alam ang isang kapatid na ang kapatid kong ito has crossed God's deadline. Kasi hindi natin alam po yun na ang isang kapatid ay lumagpas, no, sa deadline ng Diyos. Ibig sabihin, merong bakod at yan ay kanyang nilagpasan. Kung sakali man mangyari po yun, of course, alam po natin, yung tungkulin po natin bilang mga kapatid that we have not to give up praying for a sinful brother. Okay? Pagkamat sila po ay lumagpas sa deadline ng Diyos, we are not giving or give up our prayer to them. Lalo na sa mga hindi pa mananampalataya, di ba? Alam po natin na still they are in the condition sa kanilang depraved heart, but still, hindi po tayo gumigive up na ipanalangin po sila. Right? Hindi tayo tumitigil na ipanalangin ang mga taong ito, di ba? Patuloy na ipinapanalangin pa rin natin. Bagamat some of
them most outwardly spiritual and maybe inwardly sinful and wicked. Diba? Kailan naman po tayo, dumapo tayo po dyan. Kaya sabihin natin, we are not most wicked and sinful, but still, nasa atin pa rin yung parusa ng kasalanan na minana po natin. So it means, pari-parehas. Wala namang ikaw, dahil ikaw ay ganitong kasalanan mo, dito ka sa first level ng impyerno. Wala ganun. So lahat po yun. Okay? Walang level up. Hindi yung pagkakalam po ng iba na kapag nalagpasan mo na ito, ay tatransfer ka. Ay, hindi gano'n. Okay? So, what is this? No? Ano yung sin unto death? Tandaan po natin. Kapag sinabing sin unto death must be observed with the eye. Kailangan nakikita po natin po ito. Ano ginagawa po ito? Hindi lamang po ito inwardly, kundi outwardly. Kasama kasi yun talaga nagiging bunga nun, di ba? Magmumula sa loob, lalabas sa panglabas. It means, hindi lamang po ito visible na nakikita po natin, kundi it also knowable. Alam po natin na ito ay ginagawa niya. Nakita na natin at alam po natin na ginagawa niya. Okay? Pero tandaan po natin, mga kapatid, sin unto death is not the loss of eternal salvation. Okay? Kasi pinag-uusapan po dito ay mga Kristiyano, mga believer. So, wala na dito ang usapan na mawawala ang kanyang kaligtasan. Okay? So, ano yung sinasabi dito na sin unto death? Sinabi pa na huwag ipapanalangin. Okay? Tingnan po natin. A sin unto death is one which brings up the sinful death penalty. Alam naman po natin, yung mga bansa talaga na kapag nagkasala ay ang sagot is sin unto death. Di ba? And even sa Old Testament, merong sin unto death po doon. Ano yung mga sin unto death? Babatuhin ka ng bato hanggang sa mamatay ka. Ang kalimitan na sin unto death doon ay yung yung adultery, yung nakikiapid ka. Di ba? Yan yung sin unto death na tinatawag. But biblically, ito ang magiging kasagutan po natin is a sin unto death, sin upon which God has imposed a death sentence. No? Let's say, sa batas po natin. Kasi inalis na kasi yung penalty na death penalty, di ba? So, kapag ang karimarim na ginawa ng tao ay talagang ang kaparusahan is sin unto death. Di ba? Yun yung parusa. Pero we believe also na may mga ligtas na ito ay nakukumit nila. Sometimes they committed murder or rape. Nakakapagtataka. Ligtas pero nakakumit ng murder at nakakumit ng rape. Di ba? Pero may isang kwento, hindi, katotohanan, na namatay. Sino si Adan at saka si Eva. The moment na nakumit po nila, nag-disbelieve po sila, nakumit po nila yung kasalanan, ay nagkaroon ng sin unto death. Nakita po natin yung sin unto death po doon. Yung spiritual death. Pero bagamat hindi sila physically ay namatay. Pero ang namatay sa kanila ay yung spiritual. Okay? So, with that, makikita po natin na sa Old Testament,
ay mayroong talagang mga kasalanan na talagang ang habol ay kamatayan. So, ang tanong, does the sinful unto death always die? Right? Does the sinful unto death always die? Sa akin, hindi. Because alam po naman natin that we serve a merciful God. Okay? Naglilingkuran po natin ang mahabagin pong Diyos. Hindi naman ito ay namatay. Yeah? Hindi naman tayo namatay. Kahit tayo mga Kristiyano na nagagawa ng kasalanan, pero hindi na namatay. Biglang sabihin, in our time, dito sa New Testament time, nakikita po natin yung kabuuan, yung kapunuan ng biyaya ng Diyos. So, with that, though saved people can commit sins worthy of death, God, who is rich in mercy, does not always require full payment. No? Mahabagin po ang Diyos po natin. Right? Gamat, ang Kristiyano ay madalas nila kasi talaga naman madalas eh. So it means, bakit madalas? Gusto lang ng Diyos iparanas ang kanyang biyaya sa iyo ng pagpapatawad. Imagine yung antidote, yung binigay ng Diyos sa atin, bagamat nagkakasala po tayo, but still, ang pagpapatawad ng Diyos ay continuously na nararanasan po natin. Right? Diba? So, ang tanong, bakit natin dapat hindi panalangin ang mga bagay pong ito? Yung St. Amphilip. Why are we not to pray for it? Okay? Now, some illustration. Magbibigay po tayo ng illustration po dito in Genesis chapter 9, verse 5 to 6. Okay? Sabi po dito, and surely your blood of your lives will I require at the hand of every beast will I require it, and at the hand of man, at the hand of every man's brother will I require the life of man. Who sheddeth man's blood, by man shall his blood be shed. So in the image of God, made him man. Yung batas. Kapag pinatay mo ang isang tao at nagbuhos ang kanyang dugo, ganyan din ang mangyayari sa iyo. And Leviticus chapter 24 verse 17, and he that killeth any man shall surely be put to death. Ito yung batas po nila. Right? So, kapag pinatay, patay din ang kasagutan. Sana wag mangyari ito. God will forbid na mangyari po ito sa atin. Okay? Let's say, one of our brethren or beloved brethren commit murder. Halimbawa, nag-commit ng murder ang isang kapatid. Diba? Ito ba ay dapat ipanalangin? With this, ang batas ay katumbas ay kamatayan din. Wala na sa atin. Lalo na yung mga heinous crime. Yung heinous crime is murder. So, murder din. Dapat patayin din yung nag-commit nito. So, anong gagawin natin? Ipag-pray mo ba siya? Na wag mamatay? Well, meron tayong karapatan at katotohanan na dapat
dapat nating subukin. We try to restore him to fellowship with the Lord through confession and repentance. Yun yung trabaho mo. Okay? You have to try to talk that person na magkaroon po siya ng pagsisisi, humingi ng tawad sa Diyos, and try to restore him in the fellowship of God. Pero, you will not try to pray that God spare his life. Yun yung dapat natin hindi panalangin. Okay? Why? Because alam naman po natin sa batas ng tao na ang katumbas ng pagpatay ay katumbas din ng kamatayan. Yun yung sinasabi ni Paul na dapat hindi natin ipanalangin. Right? Because alam naman po natin na ang kanyang naging kasalanan ay murder. So it means murder is a sin unto death. At yan po yung ginagawa sa lahat ng mga estado, sa lahat ng mga ibang bansa, karamihan. Till now. Ayan po yung kaparusahan ng kamatayan. Diba? So it means that such sin is deserving of death, and as such a sentence served upon it by an Almighty. Yan po yung sentensya. So, yan po yung sinasabi ni Paul. That's why in verse 14 to 15, dito kasi sinasabi that we have the confidence in praying or praying according to the revealed will of God. Hindi kaluban ko ng Diyos na ipanalangin yung taong yun na may espera kanyang buhay. Diba? Ang ipapanalangin lang po natin is according to the revealed will of God. Alam naman po natin yung mga will na po ng Diyos sa Biblia. Ang will ng Diyos ay sumagana ka sa biyaya ng Diyos, to become holy, your sanctification. Yun yung mga will ng Diyos sa buhay po natin. Na directly, God will answer it because He wills. Diba? So dito, hindi niya kalooban the praying for the deliverance of a sinner who is under God's death sentence is not a God's will. Right? Hindi kalooban ko ng Diyos na ipanalangin po natin. So, yan dapat po natin makita. So it means we have the responsibility na sa atin yung mga bagay na inatang ng Diyos sa atin na dapat po natin gawin. When a brother or sister gets into sinfulness, it is your responsibility. It is our duty. Okay? Na makinabang ng ating panalangin that we pray fervently for the repentance and confession and restoration. Yan po yung responsibilidad po natin. Okay? So, tandaan po natin, lahat naman po tayo, we are all sinful. Makasalanan po tayo. Kaya, pinakamainam ang panalangin ng bawat isa sa atin sapagkat ito yung
kasagutan. Ito yung gamot sa bawat isa po sa atin in restoration, and also a warning to a sinful brother or sister. Okay? Tandaan po natin, mga kapatid, maaaring yung kapatid mong iyon ay nagkasala po siya. But again, we also capable of such transgression. Tandaan po natin, bagamat siya ay nakakumit ng kasalanan iyan, ay ganun din po tayo. Maaring tayo din ay mangyari din sa ating po yan. Okay? Maaring mangyari din sa iyo. Kaya ang admonition ni Paul is to pray for one another. Panalangin natin. Ano na yung mga kapatid po natin na unti-unti nawawala ang kanyang sigla sa kanyang buhay Kristiyano na nag-uumpisa na saan ay malamlam na ang kanyang paglilingkod, especially sa araw po ng mga araw na ibinigay ng Diyos sa mga mananampalataya para magiging busy ka sa Panginoon. Magiging busy po tayo sa ating Diyos. Diba? Para makalaya po tayo sa mga bagay na kung saan ay nagbibigay ng kabigatan po sa atin. Kaya yung seminar, yung dahil ito conference, kahapon, bagamat basic po yun, pero it reminds us again na ang lahat pala yun ay means ng Diyos. Right? Para maiwasan natin yung mga bagay na nagpapawalay sa atin sa harapan ng Diyos. Diba? Kasi ang tendency kasi dyan na kapag nakabitaw ka at nakapasok ka na sa isang bagay na makakasira sa iyong covenant sa Diyos, nag-uumpisa na po yun eh. Hanggang sa dumating yung pagkakataon, wala na. Lalo na kapag ang kasalanan pumasok sa isang kapatiran. Yan ang ibigay. Okay? With that, nalaman po natin ay ganito pala. So it means, kapag nalaman po natin po yun, meron palang restoration, meron palang confession na dapat kong gawin. Hindi yung tatalikod ka, tatakbo na tayo. Hindi yun po ang dapat po natin gawin. The more na napapalayo ka sa Diyos, of course, kapag ginawa mo yun, eh talaga totally mapapalayo ka na. Okay? Dapat po natin gawin na magpanalangin ng bawat isa. Para sa mga wala pa naman kay Kristo, katulad kanina. The only hope you have is Christ. Kasi nasa estado ka ng patay na kalalagayan. At kailangan mong mabuhay. Bagamat nasa estado ka na ng sin unto death. You need Christ para mawala yung hakot mo. Para manumbalik. Mga Kristiyano naman, kapag sa ganyan kang kalalagayan, dito. Ano naman po sa dulang? Huwag kang magkamalaki. At huwag ka sanang abutan ng kapigasan ng puso sa pagkakataan. Kaya delikado ang kalalagayan. Maaaring tatagal. Hindi natin alam kailan ka makaka-ahon sa kanyang kalalagayan. That's why we need the prayer for which is one us.
Tayo po'y mananap. Maraming salamat muli o Diyos sa oras na ito. Tuloy na pinupuno niyo kami ng prinsipyo ng iyong salita. Siyang maghuhubog sa amin. Tunay po ng salita mo, siyang maghuhubog sa amin. Hanggang sa dumating yung kadahilanan na magiging kamukha po namin ang aming Panginoong Kristo. Hindi namin po gagamitin ang mga bagay na ipinagkaloob niyo po sa amin, mga biyaya, kasangkapan, hindi po namin mananatili po kami sa aming kalalagayan. Bakit dumating pagkakataon na lumamlang aming buhay Kristiyan. Sana kung mangyari po ito, Diyos. Sana yung responsibilidad po namin ay makita po namin. Magkaroon kami, O Diyos, ng eagerness na gawin po ito. Tulungan niyo po kami sapagkat ito po ay kondisyon ng buhay Kristiyano dahil sa aming pagpapabaya. At dumarating kami sa ganung sitwasyon sa buhay po natin. So, Diyos, tulungan niyo po kami. Ito po yung kalooban mo po sa amin, na masunod po namin ang kalooban mo po. Bigyan niyo po kami ng kalakasan na masundan ng iyong kalooban. Salamat po, Diyos, sa mga sermon, lahat ng bagay na binigay po ninyo, means upang ang aming buhay Kristiyano ay lalo pang tumigaw. Binigyan niyo na lahat po ito, Diyos. Hindi niyo na pananagutan ito. Hindi pananagutan namin bilang Kristiyano. Tulungan mo kami. Salamat, Panginoon, sa muli sa biyaya ng